Pagdating ko nga dito sa munisipyo, medyo mahaba nga yung pila. Marami kasi nagpaparehistro dito sa may local civil registrar, gawa ng malapit lang dito yung ospital. At nung number ko na yung tinawagan, sabi sa akin, kumuha daw muna ako ng PSA para daw malaman ko kung nakarehistro siya o hindi. Kapag nalaman na hindi pa nakarehistro, saka pa nga lang sila magbibigay ng mga requirements para sa late registration. Hello, hi mga nay! Maaga akong nagising nung araw na to dahil marami akong nga asikasuhin. At saka may pasok din si Bossing kaya kailangan ko nga magluto ng kanyang pambaon. Bumili nga lang ako ng sardinas at itlog sa tindahan at nung naluto na yung sinaing yun na nga rin yung sinunod kong niluto. Eto na nga lang yung magiging pambaon ni Bossing at kami ng mga bata ayos na rin kami sa itlog. Kahit mga ganitong ulam okay lang kay Bossing kasi ang importante hindi na siya mapapagod umuwi. Pero minsan kapag no choice talaga umuwi na rin siya sa tanghali at kung ano yung ulam namin yun na rin ang ulam niya. Nung makapasok na siya agad na nga rin ako nag-umpisa maglaba. Alas 11 ng umaga dapat yung pasok ko ngayon pero nakipagpalit nga ako at ginawa kong alauna dahil pupunta nga ako ng munisipyo para kumuha ng PSA ng aking dalawang bulinggit. Kung naaalala nyo sa isa sa previous vlog ko pumunta nga ako ng Balanga para ipa-verify kung meron ng birth certificate si Kuya Bon. Pero dahil sinabihan nga ako na kumuha muna ako ng PSA, eto na nga aasikasuhin ko. Susubukan ko nga rin kung magkakasya yung dala kong pera dahil kailangan nga rin ni Kuya Bill ng PSA dahil graduating na siya. Hindi ko maalala kung nasabi ko ba sa previous vlog ko na yung birth certificate ni Kuya Bon walang registry number. Kaya pina-verify ko nga to dahil sa ospital nga ako nanganak at sa Balanga yun. Pero dahil hindi rin sila sigurado kung nakarehistro na pinagpakuha nga ako ng PSA. Pinaglaanan ko na kasi si Kuya Bon kung naaalala nyo naka-temporary enrolled nga siya. Kailangan na talagang madaliing maasikaso to kasi para maayos yung mga papel nila. Eto nga at bago ko lumarga nagsalang nga muna ako nitong mga labahin para kahit papano mabawasan. Alas 11 ko na balak pumunta doon para pagbalik ko diretso na nga rin ako sa trabaho. At habang nag-aasikaso nga ako dumating naman si Bossing at ibinuhos yung mga tambak dito sa aming kusina. Kailangan daw kasi nila yung sako para paglagyan ng panibagong panambak. At nung natapos nga niyang ilagay, eto naman mga bulinggitong na to tumutulong sa pagpapantay at pag-aalis ng mga basura na kasama dito sa tambak. Nakakatuwa nga silang tignan kasi tulong-tulong sila. Siguro na amis din sila na ano na nangyari sa bahay namin, ba't ang dami ng improvement? Mga ganun ba? Pagkatapos ko makapag-asikaso ibinilin ko nga muna yung aking 3 bulinggitong kila mama at ako'y paalis na rin. Sinama ko si Kuya Vil para bumili ng butane at ng kanilang pang-ulam. 10:30 pa lang naman kasi ng mga oras na to at hindi pa sila makapagpananghalian pero nakapagsaing na ako bago ko umalis. Binilihan ko na nga lang din sila ng hotdog para madaling mailuto ni Kuya Vil. Marunong na rin naman kasi siyang magluto kaya kaya ko nang bilinan ng mga ganitong bagay. Saka mo. Umuwi na rin naman agad si Kuya Bill matapos ko nga siyang bilihan ng pang-ulam at itinawid sa kabilang daan. Ako naman nag-tricycle na papunta dito sa highway at maya-maya lang meron na nga ring jeep na dumaan papuntang bayan. Kaya halika mag-travel muna tayo ng ilang minuto.
forward at nandito na nga rin ako sa munisipyo at dumiretso na nga ako sa local civil registrar para asikasuhin yung mga dapat kong asikasuhin. Medyo naiilang pa nga ako dito kasi nga di ba may dala-dala akong camera. Pero kalaunan kahit na nagbibideo ko wapakals na nga rin kahit mga nakatingin sila sa akin kasi importante talaga na may content ko to kasi views din to. Charing. Hindi, gusto ko lang din kasing i-share na kahit papano yung mga ganitong bagay ay na-afford ko na ngayon. Hindi katulad noon na namang problema ako tapos wala naman akong magawa kasi nga wala kaming datong, di ba? Kaya nakakatuwa kasi kahit papano naaasikaso ko na yung mga ganitong bagay. Nuna ko nga palang kumuha ng PSA ni Kuya Von. Nag-hesitate pa kasi ako nito kasi baka ako ma-short yung dala kong pera. Kaya sabi ko, tatapusin ko muna yung isa para malaman ko kung magkano lahat-lahat yung gagastusin at babayaran. Madali lang naman makakuha. Kaya hindi rin naman ako masyadong nagtagal dito dahil ko konti lang din naman yung tao. Sakto lang ma'am, wala na po kaming Maria. At nung na-compute ko na kahit pa paano meron pa naman matitirang pera at kakasya pa para manguha ko ng PSA ni Kuya Will, isinabay ko na nga ring manguha para kako isahan na lang at pang-claim nito. Mahirap din naman kasi na magbalik-balik pa dito dahil alam niyo na meron akong trabaho. Natatawa pa nga ako kasi naging mali-mali na ako nung nagbabayad ako dito. Akala ko kasi 115 lang yung babayaran ko dito sa pangalawang counter. Yun pala 155. Ay naku, yung nanay nyo gutom na, tanghali na kasi. $55. Pagkatapos ko nga makakuha ng resibo ay umuwi na nga rin ako agad. Habang naglalakad ay madadaanan ko pa nga tong Jollibee at saka McDo. Ay naku, pag dumaan ka dito, apakabango, lalo ka talagang magugutom. Naglakad na nga lang ako papuntang terminal kasi yung pamasahe ko hindi na talaga aabot pag sumakay pa ako ng tricycle. Saktong 30 pesos na lang siya at sakto na lang siya paakyat mula dito sa bayan hanggang sa amin. Kaya taste ganda talaga ang nanay nyo at lakad sa initan.
muna ako ng bahay bago ako dumiretso sa trabaho. Sinilip ko muna kasi yung mga bata kung nakapag-asikaso ba sila at nakakain. Umuwi rin sana ako para kumain sana. Yun nga lang, naubos daw ng mga bata yung kanin. Kaya dito na nga lang ako sa store kumain. Nakalibre pa nga ako ng kain kasi naabutan ko sila na halos kakatapos lang. Kaya may natira pa silang ulam at yun na nga lang yung inulam ko. At pagkatapos kumain, syempre work mode na uli. Kailangan talaga marami yung energy natin para magampanan natin yung role natin sa buhay. Kahit na tayo nagtatrabaho ay kailangan pa rin natin magpaka full time ma'am. Kahit na madalas part time na lang talaga. Kinagabihan ay may dumating nga rin akong parcel. Ito nga yung in-order kong stand dahil yung mga nauna kong mga stand ay nasira na. Kaya kailangan ko na naman uli ng panibago kasi alam nyo na wala naman akong kasama habang nag-video kaya kailangan ko talaga tong stand para kahit paano makuhanan ko yung sarili ko habang may ginagawa ako. Ganito siya. May level ano pa oh. May level bar. Ano tawag dyan? Kung gitna ba o ano. At yun nga lang po muna for this video. Hanggang susunod na video po. Thank you for watching.